Noong araw, kapag nasa ibang bansa ako, madalas akong tanungin, Chinese ka ba? Sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ko doon. Ngunit mula ng panahong iyon, nagbago ang lahat. Mas maraming tao ang nagtatanong sa akin na may nagniningning na mata, "Oh, you're Filipino?" Kapag lumilitaw sila sa airport, nagbabago ang buong kapaligiran. Ngunit kamakailan, may mas nakakagulat na nangyari. Nagsimula ng gayahin ng mga taga-China ang kanilang ginagawa. Ngunit madaling makita ang huwad sa loob ng 3 segundo. Mukhang may kakaibang DNA ang mga tunay. Mula airport hanggang shopping mall, mayroon ng mga espesyal na paraan upang makilala ang tunay at ang huwad. Ang mga flight attendant ng Emirates ay nag-uunahan sa pagkuha ng mga flight na mayroon sila. Ano ba ang kakaiba sa kanila? At bakit gustong gayahin ng mga taga-China ang kanilang ginagawa? Ito ay isang umaga, alas 5:15 ng madaling araw. Nagiinom ako ng aking kape sa paborito kong kafe malapit sa Dubai Mall. Sa labas ng bintana, dahan-dahang lumilitaw ang Burj Khalifa sa liwanag ng bukang liwayway. Ang tanawin ng pinakamataas na gusali sa mundo na nagiging ginintuan sa sinag ng araw ay palaging nakakapukaw ng damdamin. Sa tahimik na oras bago dumagsa ang mga turista, lubos kong tinatamasa ang mapayapang sandali na iyon. Lahat ay tila isang ordinaryong umaga. Pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Nang makita ko ang pangalan sa screen ng aking smartphone, kumabog ang aking puso. Khalid Al-Mansur, ang head ng operations sa Dubai International Airport Terminal 3. Isang veterano sa loob ng 18 taon sa larangang ito at ang pagtawag niya sa ganoong kaagang oras ay hindi ordinaryo. "Fe!" Nanginginig ang kanyang boses. Si Khalid ang pinakamalamig na tao na kilala ko. Yung tipong kahit nasusunog ang makina ng eroplano, nakakapag-ayos pa rin siya ng sitwasyon habang umiinom ng kape. Ngunit ngayon, siya ay naguguluhan. Ito ay isang tunay na tanda na may malaking nangyayari. Maaari po ba kayong pumunta sa airport ngayon din? Ano ang nangyari? Hindi kaya terorismo? Hindi, mas kakaiba pa sa iyon ang nangyayari. Huminto siya sandali at pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. May partikular na grupo ng mga manlalakbay mula sa isang bansa ang nagbabago ng aming buong sistema ng airport. Para silang mga tao mula sa ibang dimensyon. Muntik ko nang mahulog ang tasa ng kape ko. Nagbabago ng sistema, mga tao mula sa ibang dimensyon. Ang Dubai International Airport ay ang pinakamalaking international hub sa mundo na pinaglilingkuran ang 90 milyong pasahero taon-taon. Ito ay tinatawag na puso ng Emirates. Ang pagbabago ng sistema sa lugar na ito dahil sa isang partikular na grupo ng mga manlalakbay ay hindi ka panipaniwala. Khalid, maaari mo ba akong bigyan ng mas detalyadong paliwanag? Mahirap ipaliwanag sa telepono. Kailangan mong makita ito ng sarili mong mga mata. Magkita tayo bukas ng madaling araw sa VIP lounge ng Terminal 3. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Binaba ko ang telepono at nakaupo ako ng tulala. Sa labas ng bintana, ang Burj Khalifa ay ginintuan sa sikat ng araw, ngunit ang aking isip ay puno ng kalituhan. Bilang isang mamamahayag sa loob ng 15 taon, nag-cover na ako ng hindi mabilang na mga insidente mula sa mga iskandalo ng royal family hanggang sa mga malalaking proyekto sa pagpapaunlad. Ngunit ang panginginig sa boses ni Khalid ay kakaiba. Nang hapong iyon, hindi ako mapakali at nagpasya akong puntahan si Khalid. Hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad. Habang papunta sa airport sakay ng taxi, lalong lumaki ang aking pagkabahala. Ang driver ay pasulyap-sulyap sa akin sa rearview mirror. "Mamahayag po kayo, tama? May nangyari ba sa airport? May kakaiba sa atmosphere mula pa kaninang umaga." "Kakaiba ang atmosphere?" "Oo, may kakaiba, ngunit hindi ko alam kung ano. Iba't ibang hinuha ang lumilitaw at nawawala sa aking isip. Baka may nahuli na malaking sindikato ng droga? O kaya ay may babala ng isang malaking aksidente?" Ngunit kung ganoon, hindi niya ako tatawagan. Nang makita ko ang pasukan ng airport, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang aking 15 taong karanasan bilang mamamahayag ay sumisigaw. Ito ay hindi lang isang ordinaryong insidente. Mayroong isang bagay na napakalaki ang nangyayari. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko pa nauunawaan na ang masaksihan ko ay hindi lang isang balita, kundi ang simula ng isang revolusyon na magbabago sa industriya ng turismo sa mundo. Nang dumating ako sa VIP lounge ng Terminal 3, naghihintay na si Khalid. Ang kanyang karaniwang kampante na anyo ay wala at ang kanyang mukha ay halatang pagod.
ngunit may halo ng matinding pananabik. Faye, salamat talaga sa pagpunta. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Nanginginig ang kanyang kamay. Ano ba ang nangyari? Tumingin si Khalid sa paligid at bumulong. May isang napakakakaibang nangyayari sa aming airport. Ang mga manlalakbay mula sa isang bansa ay nagbabago ng aming sistema mismo. Paano ko ba ito sasabihin? Nagbabago ng sistema? Oo, at hindi lang iyon. Nagbabago rin ang paraan ng pagtatrabaho ng aming mga empleyado. Sa una, inakala ko na aksidente lang, ngunit ngayon, sigurado na ako. Hindi ito aksidente. Humilig ako sa upuan, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Ang pinakamalaking international hub sa mundo na pinaglilingkuran ang 90 milyong pasahero taon-taon ay nagbabago dahil sa mga manlalakbay mula sa isang bansa. Hindi ka panipaniwala, taga-alin po ba silang bansa? Ngumiti si Khalid ng may kahulugan. Malalaman mo kapag nakita mo ng sarili mong mga mata. Maaari ka bang bumalik bukas ng alas 5 ng umaga? Ang madaling araw ng Miyerkules at Biyernes ang oras kung kailan sila dumarating ng maramihan. Kuminang ang kanyang mga mata at ang pinakakakaiba ay ang kababalaghan na nagsisimula na sa loob ng eroplano. Malaking usapan iyon sa mga crew. Tumango ako at nagpasya na maghintay hanggang bukas. Habang pauwi, hindi umalis sa aking isip ang mga salita ni Khalid. Sino ba ang mga taong ito na nagbabago ng sistema ng pinakamalaking airport sa mundo? Kinabukasan ng alas 4:30 ng madaling araw, lumabas ako ng bahay habang kinukuskus ang aking mga mata. Madilim at tahimik pa rin bago sumikat ang araw sa Dubai. Ngunit ang aking dibdib ay tumitibok habang papunta sa airport. Ano ba ang lihim na sinasabi ni Khalid? Pagdating ko sa Terminal 3, naghihintay na si Khalid na may dalang 2 kape. Naghihintay na po ako. Ngayong umaga, ang flight mula sa Manila ay darating ng alas 5:04. Mula sa Manila, galing sa Pilipinas, tumango si Khalid. Oo, at kapag dumating ang eroplanong iyon, ang airport na ito ay magiging ibang lugar. Lumipat kami sa control area kung saan makikita ang buong immigration floor. Sa likod ng malalaking salamin na bintana, makikita ang malawak na terminal, ang pinakamalaking terminal sa mundo. Palagi akong humahanga sa laki nito. Tingnan mo doon, sabi ni Khalid habang itinuturo ang isang direksyon. Ilang mga gate ang sabay-sabay na nilalabasan ng mga pasahero. Mula London, New York, Bangkok, iba't ibang nasyonalidad ang nagkakahalo at nagkakalat. Ang mga taong naghihila ng bagahe, ang mga naliligaw at naghahanap isang tipikal na tanawin sa umaga ng isang international airport. Iyan ang karaniwang tanawin. Magulo at walang kaayusan, di ba? Tiniyak ni Khalid. Darating ang flight mula Manila sa loob ng 5 minuto. Makikita mo ng sarili mong mga mata kung paano magbabago ang lugar na ito. Naghintay ako ng may kaba. Ang 5 minuto ay tila 1 oras. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang anunsyo. Ang flight ng Emirates mula Manila ay kararating lang. Dinilat ko ang aking mga mata at tinitigan ang gate. At sa sumunod na sandali, huminga ako ng malalim sa tanawin sa harap ko. Dose-dose ng tao ang lumabas mula sa gate. Ngunit ang kanilang paggalaw ay ganap na naiiba. Kumikilos sila ng maayos, tila isang nilalang. Walang naghahanap, walang naliligaw. Gumagalaw ang lahat ng maayos. Tila alam nila eksakto kung saan sila pupunta, parang agos ng tubig. Ano iyon? Napabulong ako nang hindi sinasadya. Linggo-linggo iyan. Kahit ilang beses ko nang nakita, kakaiba pa rin, sabi ni Khalid, na may bahid pa rin ng pagkagulat sa kanyang boses. Mas nakakagulat pa ay ang mga smartphone sa kanilang kamay. Lahat sila ay nakatingin sa magkakaparehong screen. Nalaman ko sa huli na ito ay isang app na real-time na nagbabahagi ng lokasyon sa kanilang mga kasamahan. Ito ay tumpak at sistematiko, tila ginagabayan ng satellite navigation. Dahil sa kanila, nagbabago ang aming sistema ng airport, sabi ni Khalid ng may seryosong ekspresyon. At ngayon, Fe, may espesyal akong ipapakilala sa iyo. Isang flight attendant na sumakay sa eroplanong iyon. Mas magugulat ka kapag narinig mo ang kanyang kwento. Sinundan ko siya habang naglalakad. Ang tanawin na nakita ko kanina ay hindi pa rin nawawala sa aking isip. Ang mga salita ni Khalid na nagsisimula na sa loob ng eroplano ay umiikot sa aking isip. Ano ba ang nangyayari sa loob ng eroplano? Dinala ako ni Khalid sa exclusive lounge ng mga cabin crew ng Emirates. Habang dumadaan kami sa security area at naglalakad sa mahabang pasilyo, inaalala ko pa rin ang tanawin kanina.
Maayos na tila militar, ngunit mas natural kaysa militar. Hindi umalis sa aking isip ang kakaibang pakiramdam na iyon. Nang bumukas ang pinto ng lounge, isang babae ang tumayo at sumalubong sa amin. Hawak niya ang pulang sombrero, simbolo ng Emirates Airlines. Priya Desai, nice to meet you. Isang babaeng may lahing Indian. Ang kanyang English ay may bahid ng Indian accent, ngunit malinaw at puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Si Priya ay isang chief purser na may dlabi-taong karanasan. Pangunahin siyang nakatalaga sa ruta ng Maynila. Ipinakilala siya ni Khalid. Ruta ng Maynila? Oo, at ang rutang ito ang nagpabago ng aking buhay, sabi ni Priya na nakangiti. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Umupo kami sa tabi ng bintana. Isang magandang tanawin ng runway ang nakikita mula roon. Humigop si Priya ng kape at nagsimulang magkuwento. Sa loob ng 12 taon bilang cabin crew, nakakita ako ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang bansa. Amerikano, Ingles, Chinese, Ruso. Bawat bansa ay may mga katangian, ngunit inakala ko na walang gaanong pagkakaiba. Huminto siya sandali, ngunit ang mga Pilipino ay ganap na naiiba. Nang una ko silang makita, talagang nagulat ako. Para silang mga taong galing sa hinaharap. Aling aspeto ang pinakakaiba. Nagsisimula ang pagkakaiba sa sandali pa lang ng pagsakay sa eroplano. Ang ibang pasahero ay naghahanap ng upuan o nag-iisip kung saan ilalagay ang kanilang bagahe. Nagbabara ang pasilyo at mahaba ang pila sa likod. Karaniwan, 20 minuto ang kailangan upang makasakay ang 150 pasahero. Ipinakita ni Priya ang kanyang daliri. Ngunit kapag ang grupo ng mga Pilipino ang sumakay, tapos na sa loob ng 15 minuto, lahat sila ay alam eksakto ang kanilang upuan. Walang nagtatanong. Ang kanilang bagahe ay inilalagay ng perpekto sa overhead compartment tila Tetris. Walang ni isang milimetro ng nasasayang na espasyo. Talagang nakakagulat. Madalas din akong sumasakay sa eroplano, ngunit hindi lang isang beses o dalawa akong nahirapan sa bagahe at pag-upo nila, agad silang magkikabit ng seatbelt. Bago pa kami mag-anunsyo, ang kanilang mga smartphone ay naka-airplane mode na. Lalo pang naging seryoso ang ekspresyon ni Priya. Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay ang oras ng meal service. Hindi mo talaga ito paniniwalaan. Humilig ako. Kapag nagsimula ang meal service, itutulak namin ang cart sa pasilyo, di ba? Nagtatanong kami kung chicken o beef. Ikinilos ni Priya ang pagtulak ng cart. Ang mga pasahero mula sa ibang bansa ay maglalabas lang ng kanilang mesa kapag dumating na ang cart sa kanilang pila. Pagkatapos, sisimulan nilang maglabas ng kung ano-ano mula sa kanilang bag. Nag-iisip kung ano ang kakainin o kumokonsulta sa katabi. Umaabot ng 3 hanggang 5 minuto bawat pila. Huminto siya sandali at ngumiti. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Bago pa man magsimula ang meal service, nakalabas na ang kanilang mesa at naghihintay na sila. Bago magsimula ang service, oo, parang isang ritual, tahimik silang naghihintay. Walang anumang nasa mesa, malinis at handa na silang hintayin ang cart. At kapag dumating kami, alam na nila kung ano ang kanilang kakainin, bumulong si Priya. Nang una ko itong makita, kinilabutan ako. Agad mong malalaman, ang mga taong nakalabas ang mesa at tahimik na nakaupo sila ang mga Pilipino. Nawalan ako ng imik. Ang mesa lang pala, malalaman na ang nasyonalidad. Malaking usapan ito sa mga crew. Ang paraan ng pagkilala sa mga Pilipino. Kung nakalabas ang mesa at tahimik na nakaupo, bago magsimula ang meal service, 100% Pilipino sila. Humigop si Priya ng kape at nagpatuloy sa pagkuwento. Dahil dito, lubos na bumaba ang oras ng meal service. Karaniwan, 1 oras at kalahati ang kailangan para sa 150 pasahero. Ngunit sa ruta ng Maynila, tapos na sa loob ng 40 minuto. 40 minuto? Oo, mas mababa sa kalahati. Dahil dito, nagkakaroon din kami ng oras at mas nakakapagbigay ng atensyon sa ibang serbisyo. Habang nagsusulat ako ng notes, humahanga ako. Ang isang maliit na aksyon ay maaaring magpabago ng buong serbik. Kaya sa aming mga crew, sikat na sikat ang ruta ng Maynila. Gusto rin ng mga veteranong senior crew na humawak sa rutang ito dahil maayos ang trabaho. Tumingin si Priya sa labas ng bintana at sinabi, "Kapag mga Pilipino ang aming pasahero, may natitira pa akong enerhiya pagkatapos ng trabaho." Totoo iyan. Habang nakikinig ako sa kanyang kuwento, may isa pa akong gustong itanong. Paano kung ihahambing sa ibang bansa sa Asia, halimbawa
sa mga taga-China. Nag-isip sandali si Priya at sumagot. Sinusubukan kamakailan ng mga taga-China na gayahin ang mga Pilipino. Dumami ang mga taong naglalabas ng mesa nang mas maaga at umuupo. Humalakhak siya. Ngunit madaling makita ang huwad sa loob ng 3 segundo. Paano? Ang tunay na Pilipino ay tahimik at nag-iisip sa paligid. Walang naglalabas ng mesa habang malakas na nagsasalita o nanonood ng smartphone ng malakas. Ngunit ang mga gumagaya ay ginagaya lang ang porma, hindi nila nauunawaan ang esensya. Tumagos sa aking dibdib ang mga salita ni Priya. Hindi porma, kundi esensya. Iyan ang naghihiwalay sa tunay at sa huwad. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Mukhang marami pa siyang kwento. Nagpatuloy ang kwento ni Priya. Umorder ako ng isa pang kape at hiniling sa kanya na magbigay ng mas detalyadong kwento. Priya, may espesyal bang insidente sa flight na maaari mong ibahagi? Kuminang ang mga mata ni Priya. Oo, marami. Saan ko ba sisimulan? Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay nagsalita. Isang beses, nasangkot kami sa isang napakalas na turbulence. Umalog ang eroplano na tila bumabagsak, nagsabog ang mga tasa at sumigaw ang mga pasahero. Kahit kami na mga crew ay natumba. Ikinilos ni Priya ang pag-alog ng eroplano. Sa panahong iyon, isang bagay na hindi kapani-paniwala ang nangyari. May isang grupo ng 20 Pilipino, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumigaw. Sa halip, pinapakalma nila ang mga dayuhang pasahero na nakaupo sa tabi nila. Pinapakalma? Oo. Sinasabi nila, "Don't worry, it will be over soon. Huwag kang mag-alala, matatapos din ito." Kahit ang mga nahihirapan sa English ay gumagamit ng gestures upang pakalmahin sila. Nang humupa ang turbulence, pinuntahan ko sila upang magpasalamat, ngunit sila pa ang nagtanong, "Mahirap po ba?" At nag-alala sa akin. Medyo nanginginig ang boses ni Priya. Noong panahong iyon, talagang naantig ako. Karaniwan, sa ganoong sitwasyon, nagagalit ang mga pasahero sa amin. Nagtatanong kung bakit hindi kami nagbabala o kailan ito matatapos. Ngunit ang mga Pilipino ay nag-alala pa sa amin. Tumango ako habang patuloy na nagsusulat. May isa pa akong katulad na karanasan. Isang medikal na emergency. Nag-alaala si Priya ng isa pang alaala. Sa gitna ng isang long-haul flight, isang pasahero ang biglang nahimatay. Hawak niya ang kanyang dibdib at nahihirapan. Nag-anunsyo kami sa loob ng eroplano. Naghahanap ng doktor o healthcare professional. May doktor ba sa mga pasahero? At may doktor ba? Oo, isang Pilipinong doktor ang agad na tumakbo. Nakakagulat na ang doktor ay nasa first class. Isang pasahero sa first class, sa isang long-haul flight, ay pumunta sa economy upang alagaan ang pasyente sa loob ng mahigit 1 oras. Umiling si Priya. Sa totoo lang, bihira itong mangyari. Mayroon ding mga doktor sa ibang bansa, ngunit madalas, dahil sa mga legal na issue, marami ang hindi gustong tumulong. Ngunit ang Pilipinong doktor na iyon ay walang pag-aalinlangang pumunta. Ano ang resulta? Sa kabutihang palad, hindi naman malubha. Ngunit ang doktor na iyon ay nanatili sa tabi ng pasyente hanggang sa paglapag ng eroplano, hindi na siya bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos, umiiyak na nagpasalamat ang pamilya at ang isang salitang sinabi ng doktor na iyon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ginawa ko lang ang nararapat. Basta't ganoon lang ang kanyang sinabi. Huminto sandali si Priya. Siguro sariwa pa rin sa kanyang alaala ang panahong iyon. May isa pa akong nakakapukaw ng damdamin. May mga sanggol na umiiyak sa eroplano, di ba? Mahirap ang mahabang flight para sa mga sanggol. Ang mga pasahero mula sa ibang bansa ay karaniwang naiirita, bumabuntong hininga o nagrereklamo sa amin. Ibaba ang mga Pilipino. Sa kabaligtaran, lumalapit sila sa nanay at sinasabihan, "Okay lang yan." May nagbibigay pa ng sarili nilang merienda sa sanggol. Ngumiti si Priya habang inaalala ang isang espesyal na alaala. Isang beses, may isang bagay na talagang nakakapukaw ng damdamin ang nangyari. Isang nanay ang nag-iisang sumakay kasama ang kanyang sanggol. Ngunit ang sanggol ay patuloy na umiiyak at ang nanay ay pagod na pagod, malapit nang umiyak. Ano ang nangyari? Isang Pilipinang lola ang tahimik na tumayo at lumapit sa nanay. At nang walang anumang sinasabi, kinarga niya ang sanggol at nagsimulang umikot-ikot sa pasilyo. Kinakanta ang isang Filipino lullaby. Bahagyang lumambot ang mga mata ni Priya. Sa loob ng 10 minuto, nakatulog ang sanggol. Ibinalik ng lola ang sanggol sa nanay at sinabihan niya na,
Magpahinga ka sandali sa pamamagitan ng gestures. Ang batang nanay na iyon ay umiyak sa tuwa. Uminit ang aking dibdib. Ang ganitong kwento ay nangyayari sa loob ng eroplano, kaya sa aming mga crew, ang mga Pilipinong pasahero ay tinatawag na angelic passengers o mga anghel na pasahero. Ang salitang iyon ay talagang nakakapukaw ng damdamin. Mayroon ding paraan upang makilala ang mga Pilipino sa mga table setting, di ba? Nagsimulang magbilang si Priya sa kanyang daliri. 1. Agad magkikabit ng seatbelt pagkasakay. 2. Perpekto ang pag-aayos ng bagahe, tila Tetris. 3. Ilalabas ang mesa bago ang meal service at tahimik na maghihintay. 4. Hindi kailanman magiging maingay. 5. Iipunin ang lahat ng basura sa isa. Ikinilos niya ang pagbukas ng 5 daliri. Kung 4 o higit pa ang natutugunan, 100% Pilipino sila. Hindi pa ako nagkakamali. Hindi ko napigilan ang tumawa. Para itong Filipino Identification Method. Nagbibiro kami na ang pinakamabilis na paraan upang makita ang Pilipino sa loob ng eroplano ay hanapin ang mga taong nakalabas ang mesa bago ang meal service. Nagdagdag pa si Priya ng isa. At ang paglilinis pagkatapos kumain ay talagang kahanga-hanga. Ang ibang pasahero ay iniiwan ang basura na kalat-kalat sa tray pagkatapos kumain. Ang mga tasa sa isang tabi, ang mga napkin sa iba, ang mga takip sa iba. Mahirap talaga para sa amin ang maglinis. Bumabuntong hininga siya. Ngunit ang mga Pilipino ay iniipon ang lahat ng basura sa isa at nililinis ang tray. Mayroon pa ngang naghihiwalay ng basura ayon sa uri ng lalagyan. Madali talaga para sa amin ang mangolekta. Kung ihahambing sa mga pasahero mula sa ibang bansa, walang paghahambing. Sa totoo lang, ang mga pasahero mula sa Russia ay napakaraming hinihingi. Nagdadala ka nito, nagdadala ka niyan. May isang beses na may umorder pa ng 5 bote ng vodka. Kung wala, nagagalit sila. Bumulong siya. Ang mga Chinese group ay madalas maingay. Malakas na nagsasalita, tumatawag. Minsan, umaalingasaw ang amoy ng instant noodles sa buong flight. Siyempre, hindi lahat, ngunit sa average. Kung gayon, sinusubukan ng mga Chinese na gayahin ng mga Pilipino. Oo, naglalabas sila ng mesa ng mas maaga at sinusubukan silang manahimik. Ngunit madaling makita ang huwad sa loob ng 3 segundo dahil iba ang esensya. Priya, baka nag-aaral ka rin ng Filipino? Ngumiti siya ng may bahagyang tawa. Kaunti lang. Salamat po. Magandang araw po. Paalam po. Kaya ko namang sabihin iyan. Bakit? Talagang natutuwa ang mga Pilipinong pasahero. Kapag binabati ko sila sa Filipino, lumalaki ang kanilang mga mata at masaya sila. Kapag nakikita ko ang kanilang mga mukha, masaya rin ako. Nagpatuloy si Priya. Nagsimula na ring mag-aral ng Filipino ang ibang crew. Simpleng pagbati at salamat. Gagamitin daw nila kapag sa ruta ng Maynila. Alam mo ba na nagbago ang tanong namin sa mga pasahero mula sa Asia kamakailan? Kuminang ang mga mata ni Priya. Dati, kapag nakakakita kami ng pasahero mula sa Asia, una naming tinatanong, Chinese ka ba? Dahil sila ang pinakamaraming turista mula sa China. Ngunit sa totoo lang, hindi gaanong masaya ang mga natatanong ng ganoon. Lalo na ang mga Pilipino o iba pang bansa. Ngunit ngayon, iba na. Excited kaming nagtatanong, "Oh, are you Filipino?" na may mukhang puno ng kuryosidad. Bakit nagbago? Kapag sumagot sila ng, "Oo, Filipino ako," kampante kami. Magiging komportable ang flight na ito. At totoo naman, seryosong sinabi ni Priya. Hindi ko alam kung kailan eksakto nagsimula ito. Ngunit sigurado ako na ngayon, ang tanong na, "Are you Filipino?" ay parang isang papuri. Ikaw ba ay mula sa parehong bansa ng mga kahanga-hangang taong iyon? Iyon ang kahulugan nito. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na may malaking pagbabago ang nagaganap. Hindi lang ito pagkakaiba sa travel style. Isang kultura ang nagpapabago sa pananaw ng mga tao sa buong mundo. Priya, sabi ko, kailangan ko nang maghanda para sa susunod na flight ko. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Seryosong sinabi niya. Sa loob ng 12 taon bilang cabin crew, nakakita ako ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang mga Pilipino ang pinakamabait at pinakamapagmalasakit na tao. Sa tingin ko, hindi ito individual, kundi ang kultura mismo ang nagpapagana nito. Tumayo si Priya at inilahad ang kanyang kamay. Fe, pakisabi mo sa maraming tao ang kuwentong ito.
Dapat malaman ng mundo kung paano kumikilos ang mga tao mula sa isang bansa sa himpapawid. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Oh, siguradong, maraming salamat talaga. Pagkaalis ni Priya, nanatili ako sa upuan. Sa labas ng bintana, lumipad ang eroplano ng Emirates. Sa loob ng eroplanong iyon, sigurado akong may naglalabas ng mesa at tahimik na nakaupo. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Dumating si Khalid sa tabi ko. Kumusta? Talagang nagulat ako. Ang ganito pala ang nangyayari sa loob ng eroplano. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa check-in counter. Ito ay isa ring hindi ka pani-paniwalang tanawin. Sinundan ko si Khalid papunta sa check-in counter area. Sa kabila ng maagang oras, mayroon ng mahabang pila sa harap ng counter. Iyan ang karaniwang tanawin ng check-in, sabi ni Khalid habang itinuturo ang pila kung saan ang isang pasahero ay nakikipag-usap sa staff ng counter sa loob ng mahigit 5 minuto. Naghahanap ng pasaporte, binabaliktad ang bag, at tila may inilalabas dahil sa overweight baggage. Ang average check-in time ay 5 hanggang 7 minuto bawat tao. Kapag may problema sa overweight, lumalampas pa sa 10 minuto, ngunit tingnan mo doon, sabi niya, habang itinuturo ang isang grupo ng mga Pilipino na nakapila. Humigit kumulang 30 sila, ngunit nakakagulat ang kanilang paraan ng paghihintay. Hawak na ng lahat ang kanilang pasaporte at ang kanilang bagahe ay perpektong nakaayos. Sige, sukatin natin ang oras, sabi ni Khalid, habang pinindot ang stopwatch. Ang unang tao ay lumapit sa counter. Ipinakita ang pasaporte, inilagay ang bagahe, at kinuha ang boarding pass. Ang lahat ng proseso ay naganap ng maayos, tila agos ng tubig. 1 minuto at 22 segundo. Pinindot ni Khalid ang stopwatch. Hindi umabot ng 2 minuto. Hindi ako makapaniwala. Bakit ang bilis? Lahat ay nakahanda. Pasaporte, visa, kopya ng tiket, lahat ng dokumento ay nakaayos na ng sunod-sunod. At tumpak na, tinitimbang nila ang kanilang bagahe. Itinuro ni Khalid ang timbangan. Sa Emirates, hanggang 30 kilogram ang allowance sa economy. Halos lahat ng bagahe ng mga Pilipinong pasahero ay eksaktong 29 kilogram. Hindi pa ako nakakita ng nagbayad ng excess baggage fee. Tinitimbang nila sa bahay. Oo, sa una, hindi rin kami makapaniwala. Isang beses, tinanong ko ang isang pasahero, bakit ang tumpak ninyo? Sumagot sila na mayroon daw silang timbangan para sa maleta sa bahay at palagi nilang tinitimbang bago maglakbay. Tumawa si Khalid ng walang kibo at halos hindi sila nagtatanong. Gate number, boarding time, ruta sa loob ng airport, alam na nila ang lahat bago pa man dumating. Mas tumpak pa sa amin. Paano nangyari iyon? Sinusuri daw nila ang official airport app ng real time. Isang beses, nang magbago ang gate, mas nauna pang napansin ng mga Pilipinong pasahero kaysa sa aming staff bago pa lumabas sa aming sistema. Habang nagsusulat ako, hindi ko maiwasang mapabulong sa paghanga. Kaya, ang check-in ng mga Pilipinong grupo ay talagang mabilis. Para sa 30 tao, hindi aabot ng 20 minuto. Kung ibang bansa, aabot ng 1 oras. Bumabuntong hininga si Khalid. Sa una, inakala namin na nagkamali kami. Dahil napakabilis matapos, inakala naming may nakalimutan kaming proseso. Nag-double check pa kami. May isa pa akong nakakapukaw ng damdamin, sabi ni Khalid ng seryoso. Isang beses, nagkaroon ng system error at naantala ang check-in ng 2 oras. Ang mga pasahero mula sa ibang bansa ay nagkakagulo na, nagagalit, nagrereklamo, sumisigaw, natawagin ang manager. Huminto siya sandali, ngunit ang grupo ng mga Pilipino ay tahimik na naghintay. Sa halip, sinasabihan pa nila ang aming staff, "Mahirap po ba? Dahan-dahan lang po." Nanginginig ang boses ni Khalid. At nang maayos ang problema, lumapit sa amin ang isa at nagbigay ng maliit na bag. Pagbukas namin, mga Filipino sweets. Sabi niya, "Kainin po ninyo, lahat ng staff." Uminit ang aking dibdib. Noong panahong iyon, talagang nagpapasalamat kami. Stress na kami, ngunit ang isang salitang iyon ay nakasagip sa amin. Tinitigan ako ni Khalid. Ito ang dahilan kung bakit kita tinawag. Dapat malaman ng mundo ang mga kuwentong ito, kung paano maglakbay ang mga tao mula sa isang bansa. Habang papalayo sa check-in counter, nag-isip ako. Sa eroplano man o sa airport, iisa ang kanilang pag-uugali. Hindi ito personal na ugali, kundi isang kultura. Khalid,
Nakita mo na ba ang kanilang travel plan? Ngumiti si Khalid ng may kahulugan. Sa totoo lang, may ipapakita akong isang bagay sa iyo. Isang nawawalang item na dumating sa akin. Sigurado akong magugulat ka. Dinala ako ni Khalid sa Lost and Found office ng airport. Ang mga maleta, payong, cellphone at iba pa ay nakahanay sa mga shelves. Ito ay isang bagay na nakalimutan ng isang grupo ng mga Pilipino ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa namin sila nakokontak. Kumuha si Khalid ng isang transparent na folder. Sa loob nito may ilang E4 sheets. Sige, buksan mo. Nagulat din ako nang makita ko. Nang ipakita ko sa staff, lahat sila ay hindi makapaniwala. Nang buksan ko ang folder at kinuha ang papel, huminga ako ng malalim. Sa unang tingin, tila isang ordinaryong travel itinerary. Ngunit nang tiningnan ko ng mas mabuti, mas higit pa ito doon. Sa itaas ng E4 sheet, nakasulat ang Dubai Family Trip Master Plan. Ang mga detalyadong nilalaman sa ibaba ay talagang nakakagulat. Sa schedule table na nahahati sa 30 minutong interval, nakasulat ang oras ng pagdating at pag-alis sa bawat lugar, nakasulat sa minuto. Kahit ang oras ng paglalakbay ay nakalkula na. Binasa ko ang plano sa unang araw. 6 a.m. Breakfast sa hotel. 6 naman, alis sa hotel. 7:25 a.m. Pagdating sa Dubai Mall. Estimated travel time. 25 minutes by taxi. Approx. 30 dirham. 7:30 a.m. Pagpasok sa Dubai Mall. Dumating bago magbukas. 8 a.m. Pagpasok sa aquarium. Pre-booked. Booking number XXX. 10 a.m. Tapos na sa aquarium. 10:15 a.m. Pagpunta sa Dubai Fountain Area. 7 minutong lakad. Sa ganitong paraan, lahat ng itinerary ay meticulously planned. Habang binabaling ko ang pahina, hindi ko maiwasang mapabulong. Ang galing! Mas nakakagulat pa ay ang mga espesyal na notes na nakasama sa bawat lugar. Hindi lang ito itinerary. Para itong detalyadong impormasyon na isinulat ng isang profesional na lokal na guide. Mga notes para sa Dubai Mall. Ang gintong area ay napakasikip. Kailangan ang pagbisita sa umaga. Iwasan ang food court sa tanghali. Inirerekomenda pagkatapos ng 11:30 a.m. o 2 p.m. Maraming palikuran sa basement 1 at 2. Maluwag sa tabi ng ice rink. Mga notes para sa Dubai Fountain. Mas maganda ang gabi kaysa sa araw. Pagkatapos ng unang palabas ng 6 p.m., may interval na 30 minuto. Ang paglubog ng araw sa pagitan ng 6 p.m. at 6:30 p.m. show ay perpekto para sa photography. Kumuha ng larawan mula sa gilid, hindi sa harap ng fountain, upang maisama ang Burj Khalifa. Mas detalyado pa ang notes para sa Burj Khalifa Observation Deck. Kailangan ang pre-booking. Ang pagbili sa lugar ay mahigit 50% mas mahal. Ang paglubog ng araw ang pinakasikat. Inirerekomenda ang booking linggo bago. Kumpirmahin ang pagkakaiba ng 124th at 148th floor. Ang 148th floor ay may maraming review na nagsasabi na mababa ang satisfaction kumpara sa presyo. Inirerekomenda ang 124th floor. Saan nila nakuha ang impormasyong ito? Nagkibit balikat si Khalid. Hindi ko alam. Mas tumpak pa kaysa sa airport guidebook na ginagawa namin. Sa totoo lang, may mga impormasyon doon na hindi alam ng aming staff. Sa likod ng pahina, mayroon pang mas nakakagulat na nilalaman. Mga detalyadong notes tungkol sa kultura at kaugalian ng Dubai. Sa ilalim ng pamagat na upang maunawaan ang lokal na kultura, nakasulat ang mga sumusunod. Oras ng dasal. 5 beses sa isang araw, tumutunog ang azan. Sa oras na ito, nagsasara ang ilang tindahan sa loob ng 10,020 minuto. Pananamit. Malaya sa loob ng mall, ngunit iwasan ang sobrang paglantad. Kapag bumibisita sa moske, kailangan ang mahabang pantalon at mahabang manggas. Ang mga babae ay dapat maghanda ng bandana. Paalala sa panahon ng Ramadan. Bawal kumain at uminom sa pampublikong lugar sa araw. Maaaring gumamit ng mga restaurant sa loob ng hotel. Kultura ng tip. Karaniwan, hindi kailangan. Sa taxi, sapat na ang sukli, 10%. Patuloy akong nagbabalik-balik sa mga pahina. Currency exchange rate, transport system, emergency contact numbers, lahat ay perpektong nakaayos. Sa seksyon ng kapaki-pakinabang na impormasyon, mayroon ding ganitong nilalaman. Dubai, Metro, Red Line at Green Line.
Mayroong female-only carriage. Bawal kumain at uminom. May multa. Taxi. Mula airport hanggang city center. Humigit kumulang 50,070 dirham. Maaari ring gumamit ng Uber o Careem app. Kung solo, inirerekomenda ang upuan sa likod, sa kanan. Ito ay parang isang operational plan ng isang intelligence agency. Iyan din ang naisip ko. Sa totoo lang, sabi ni Khalid na nakangiti. Ngunit ang pinakanakapukaw ng aking damdamin ay ang mga section na pinangalanang Plan B, C, D. Plan B, kung nabigo ang booking sa Burj Khalifa Observation Deck o masama ang panahon. Bilang alternatibo, Dubai frame, 150 meters, taas na frame na may observation deck. Maikli rin ang waiting time. Plan C, kung kinansela ang desert tour. Bilang alternatibo, pahabain ang pananatili sa Dubai Aquarium o bisitahin ang Dubai Miracle Garden. Plan D, kung may heat warning, ay minimize ang outdoor activities at pahabain ang shopping time sa Dubai Mall. Isaalang-alang din ang pagbisita sa indoor ski resort, Ski Dubai. Mayroon pang Plan E, kung nagkasakit ang bata. Contact number ng pinakamalapit na ospital, contact number ng travel insurance, emergency contact number ng Filipino Embassy. Lahat ng posibleng sitwasyon ay nakahanda. Wala pa akong nakitang ganitong paghahanda. Oo, nagtatrabaho ako sa airport na ito sa loob ng 18 taon. Ngunit ito ang unang pagkakataon, sabi ni Khalid habang itinuturo ang mga bag na naglalaman ng ibang nawawalang item. Iyan ay nawawalang item ng isang Russian tourist. Sa loob, isang papel lang na may nakasulat na pangalan ng hotel at Dubai Mall. Ito naman ay sa isang pamilyang British. Sa ibang bag, may sirang mapa at tourist brochure. Naiintindihan mo na ba ang pagkakaiba? Ngumiti si Khalid ng may kahulugan. Binalikan ko ang planong Pilipino. Sa huling pahina, may listahan ng mga pasalubong para sa pamilya. Para kay nanay, high-end dates, gift set na may 2 uri. Para kay tatay, Arabian coffee set. Para sa kapatid, camel stuffed toy. Para sa mga kaibigan, Dubai chocolates. Sa ilalim ng listahan ng pasalubong mayroon pang maliit na note. Tips sa pagbili ng pasalubong. Sa Gold Souk, laging makipagtawaran. Ang unang presyo ay higit sa doble ng aktwal na presyo. Magiging matagumpay kung makikipagtawaran ng nakangiti. At sa pinakababang bahagi ng papel, nakita ko pa ang isang note. Mga dapat sundin habang naglalakbay. Igalang ang lokal na kultura. Huwag magsalita ng malakas. Mag-ingat sa iba kapag kumukuha ng larawan. Sumunod sa pila. Huwag magtapon ng basura. Batiin muna ang mga lokal. Nakasulat din ang mga pagbati sa Arabic kasama ang pagbigkas. Hello? Assalamu alaikum. Thank you. Shukran. You're welcome. Afwan. How much? Be calm. Okay, tamam. Nang makita ko ang note na ito, napahinto ako. Ang kanilang perpektong plano ay hindi lang para sa kahusayan. Sa likod nito ay may malalim na paggalang at pag-aalala para sa ibang kultura. Khalid, may contact number ba ng mga taong ito? Sayang, ibinalik ko na ang planong ito, sabi ni Khalid na may malalim na pagsisisi. Gusto ko rin sanang makilala ang taong ito. Paano niya kaya ginawa ang ganitong plano? Siguro ilang buwan din silang naghanda. Maaari ko ba itong kopyahin? Oo, syempre. Nagkopya ko rin ng isa. Plano kong gawing training material para sa staff. Training material? Oo. Kung ang mga manlalakbay ay naghahanda ng ganito, kailangan din naming iakma ang aming serbisyo sa antas na iyon. Ipinakita nila sa amin ang isang bagong pamantayan. Tumagos sa aking dibdib ang mga salita ni Khalid. Isipin mo, kung ang mga manlalakbay ay nagsisikap ng ganito upang matuto at igalang ang lokal na kultura, ano ang dapat naming gawin? Kailangan naming magbigay ng mas mahusay na serbisyo. Habang inilalagay ko ang plano, naisip ko, kapag namimili rin sila, ganyan din ba? Tumawa si Khalid at sumagot, pinakamainam kung tatanungin mo mismo ang manager ng Dubai Mall. Ang nangyayari doon ay talagang nakakagulat. Dubai Mall, ang pinakamalaking shopping mall sa mundo. Sa tulong ni Khalid, nakilala ko ang manager ng isang high-end brand. Si Natalia Sidorova. Isang babaeng Ruso na may blonde na buhok at matatalas na mata. Isang veterano na naging manager sa Dubai Mall sa loob ng 10 taon. Tungkol sa mga Pilipinong customer? Oo, napakarami kong gustong sabihin, sabi ni Natalia.
habang iginagabay ako sa likod ng tindahan. Nakakita na ako ng iba't ibang customer mula sa Russia, China, India, Saudi Arabia. Ngunit ang mga Pilipinong customer ay nasa ibang antas. Paano sila naiiba? Una, bago pa sila pumasok sa tindahan, tapos na ang lahat ng kanilang paghahanda, paliwanag ni Natalia. Ang karaniwang customer ay titingnan ng mga produkto, magtatanong ng presyo, mag-iisip, aalis at babalik ulit. Umaabot ng ilang oras. Ang mga Pilipinong customer ay ganap na naiiba. Pagpasok nila sa tindahan, dumidiretso sila sa kinaroroonan ng produktong gusto nila. Alam nila eksakto ang modelo, kulay, at sukat. Mayroon ba kayong Chanel Classic Flap, medium size, itim, caviar skin, gold chain? Ganyan sila. Tumawa si Natalia. Sa una, nagulat ako. Mas alam pa ng customer ang produkto kaysa sa akin. Isang beses, itinuro pa nila sa akin ang petsa ng pagdating ng bagong stock. Paano nila nalaman iyon? Sinusuri daw nila ang lahat sa bahay. Sinusuri ang impormasyon ng produkto online. Kinukumpara ang presyo. Kinakalkula ang currency exchange rate. Kinukumpara nila ang presyo sa Dubai at Tokyo, dapat Manila. Lahat ay kinukumpara. Ipinakita ni Natalia sa akin ang isang note. Ito raw ay nakalimutan ng isang Pilipinong customer. Nakasulat doon ang mga presyo ng produkto sa iba't ibang taon. Presyo sa Dubai, presyo sa Pilipinas, ang pagkakaiba, at maging ang refund rate ng tax lahat ay nakakalkula na. Ito ay level ng eksperto, humanga si Natalia. Dahil dito, natuto rin kami. Ang mga produktong madalas hinahanap ng mga Pilipinong customer ay binibigyan namin ng sapat na stock. Nag-hire din kami ng staff na marunong mag-Filipino. Filipino-speaking staff? At Halo Zero ang return rate. 0%. Ang ibang customer ay madalas bumibili ng pabigla-bigla at nagbabalik. Ngunit ang mga Pilipinong customer ay planado ang pagbili kaya wala silang ibinabalik. Bumulong si Natalia. Sa totoo lang, sa una, medyo natatakot ako. Ngunit ngayon, mas madali na. Hindi na kailangan ipaliwanag. Kamakailan, ginagawa rin daw nila ang kakaibang paraan ng pagbili na tinatawag na live commerce, di ba? Kumislap ang mukha ni Natalia. Oo, sa tindahan, ginagamit nila ang kanilang smartphone para mag-live stream. Nagbibigay ng komento ang mga manonood ng real-time at hinihikayat ang pagbili. Malugod naming tinatanggap iyon dahil libreng promotion para sa amin. Nagdagdag pa si Natalia sa huli. Binago ng mga Pilipinong customer ang aming tindahan. Upang salubungin ang mas handa na customer, mas naging handa rin kami. Isang pagbabago tungo sa kabutihan. Paglabas ko ng Dubai Mall, nag-isip ako. Ang pagbabago na nagsimula sa airport ay kumalat na sa shopping mall. Ito ay hindi individual, kundi isang kultura ang lumikha ng malakas na puwersa. Kinabukasan, nasa isang cafe ako sa Dubai Marina. Doon, mayroon akong appointment upang makipagkita sa mga Pilipinong residente sa Dubai. Magandang araw po, Sara Santos po, sabi ng isang babaeng nasa kalagitnaan ng 30s. Nagpapatakbo daw siya ng trading company sa Dubai. 7 taon na raw siya sa Dubai. Sa una, narito ako bilang isang expat, ngunit nagustuhan ko talaga, sabi ni Sara. Sa loob ng 7 taon, malaki ang ipinagbago ng Dubai. Lalo na ang pananaw sa mga Pilipino. Paano nagbago? Dati, kapag pumupunta ako sa Europa, madalas akong tanungin, Chinese ka ba? Sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ko doon. Ngunit kamakailan, iba na. Lahat sila ay nakangiti, na may mukhang kuryoso, at nagtatanong, Filipino ka ba? Na may mukhang excited. Totoo? Oo. Kapag sumagot ako na Filipino ako, kumikinang ang kanilang mga mata at masaya sila. Nagiging masigla ang usapan tungkol sa K-pop. Anong drama ang napanood mo? Ganoon din sa Dubai. 7 taon na ang nakalipas, marami ang hindi nakakakilala sa Pilipinas, ngunit ngayon, ganap na naiiba. Kumusta? May isa pang lalaki ang lumapit. Ako po si Kevin Reyes. Isa po akong travel vlogger. Nagwa-workation po ako ngayon. Workation? Nagtatrabaho habang naglalakbay. Dahil may 5 oras na time difference sa pagitan ng Dubai at Pilipinas, sa umaga, nakikipagtulungan ako sa aking team sa Pilipinas at sa hapon, tinatamasa ko ang sightseeing. Maraming Pilipino ang nakabukas ang laptop at nagtatrabaho sa mga cafe dito. Kakaiba ito para sa mga lokal, ngunit ito ang aming paraan. Sabi niya, lagi kong sinasabi sa mga viewers ng channel ko,
kung paano tayo kumilos sa ibang bansa ang bumubuo sa imahe ng Pilipinas. Ang bawat maliit na aksyon ang lumikha ng "Are you Filipino?" na tanong na nakakatuwa. Dati, nakakainis ang "Are you Chinese?" Ngunit ngayon, ipinagmamalaki ang "Are you Filipino?" Ang pagbabagong iyan ay nilikha ng bawat isa sa atin. Ako po si Mark Santos mula sa Data Analysis Team. Ipinakilala ni Khalid ang isang Pilipinong lalaki. Ipakikita ko sa iyo ang isang nakaka-interes na data. Sa monitor, ipinakita ang paggalaw ng mga tao sa loob ng airport. Ito ang daloy ng karaniwang pasahero. Ang average distance mula check-in hanggang gate ay 2.8 kilometers. Paulit-ulit silang bumabalik-balik sa parehong lugar. At ito naman ang daloy ng mga pasahero mula sa Pilipinas. Average na 1.4 kilometers. Eksaktong kalahati. Sa parehong airport, ngunit ganap na naiiba ang daloy. Bakit may ganitong pagkakaiba? Sinusuri nila ang layout ng airport ng maaga. Kinakalkula nila ang pinakamainam na ruta at gumagalaw ayon doon. Ang oras ng pagdaan sa security check. Ang karaniwang pasahero ay average na 22 minuto. Ang mga Pilipinong pasahero ay average na 8 minuto. 3 beses ang pagkakaiba? Oo. Ang mga likidong item ay nasa hiwalay na bag. Ang laptop ay madaling ilabas. Ang sinturon at sapatos ay madaling hubarin. Lahat ay planado. Medyo nahihiya niyang sinabi. Sa totoo lang, ako ay Pilipino. Sinasabi rin na kami ay metikuloso. Ngunit sila ay nasa ibang dimensyon. Sa una, naiinggit ako. Paano nila nagagawa iyon? Ngunit ngayon, hinahangaan ko sila. At sinusubukan kong matuto. At ito ang pinakakagulat-gulat na data. Sinuri namin ang daloy ng mga Pilipinong pasahero at binago namin ang ilan sa mga facility layout ng airport. Paano? Binago namin ang posisyon ng mga signages at inayos ulit ang waiting areas. Bilang resulta, ang travel efficiency ng lahat ng pasahero ay bumuti ng 18%. Ang pagbabago na ginawa para sa mga Pilipinong pasahero ay naging para sa lahat ng pasahero, di ba? Tama yan. Ang aksyon ng isang grupo ay nagpabuti sa buong sistema. Paglabas namin ng meeting room, tumitibok ang aking dibdib. Ang kwentong ito ay maaari kong ibahagi sa mundo. Nang gabing iyon, nagsimula akong magsulat ng artikulo. Napagdesisyunan ko na ang pamagat, ang tahimik na revolusyon na nagpapabago sa Dubai. Habang nagtatype ako sa keyboard, naisip ko, kung hindi ko natanggap ang tawag ni Khalid, ilang araw na ang nakalipas, hindi ko kailanman malalaman ang kahanga-hangang kwentong ito. Ang paglalabas ng mesa ng mas maaga, ang pagtimbang ng bagahe ng maaga, ang tahimik na paghihintay sa pila. Ang pagpapatong-patong ng mga maliliit na bagay na iyan ang nagpapabago sa mundo. At ngayon, ipinapahayag ko ang kwentong iyan sa mundo. Sa labas ng bintana, nagliliyab ang bukang liwayway ng Dubai. Ang kwentong ito ay nagsisimula pa lang. Ang tahimik na revolusyon ay patuloy pa rin. Ito ang kwento ng tahimik na revolusyon na nagpabago sa Dubai. Ano sa tingin mo? Ang paglalabas ng mesa ng mas maaga, ang pagtimbang ng bagahe, ang pag-aaral ng lokal na pagbati, ang bawat maliit na pag-aalala, ang nagpabago sa pananaw ng mga tao sa buong mundo. Mula Chinese ka ba? Hanggang Filipino ka ba? Oo, ang pagbabagong iyan ay nilikha ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating maliliit na aksyon. Kapag naglalakbay ka sa ibang bansa, alalahanin mo rin na ang bawat maliit na aksyon natin ang bumubuo sa imahe ng Pilipinas. Upang ipaalam sa mundo ang dangal ng Pilipinas, ibahagi ang video na ito upang kumalat pa ang ating tahimik na revolusyon sa mas maraming lugar. Ito ay isang umaga, alas 5:15 ng madaling araw. Nagiinom ako ng aking kape sa paborito kong cafe malapit sa Dubai Mall. Sa labas ng bintana, dahan-dahang lumilitaw ang Burj Khalifa sa liwanag ng bukang liwayway. Ang tanawin ng pinakamataas na gusali sa mundo na nagiging ginintuan sa sinag ng araw ay palaging nakakapukaw ng damdamin. Sa tahimik na oras bago dumagsa ang mga turista, lubos kong tinatamasa ang mapayapang sandali na iyon. Lahat ay tila isang ordinaryong umaga. Pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Nang makita ko ang pangalan sa screen ng aking smartphone, kumabog ang aking puso. Khalid Al-Mansur, ang head ng operations sa Dubai International Airport Terminal 3. Isang veterano sa loob ng 17 taon sa larangang ito.
At ang pagtawag niya sa ganoong kaagang oras ay hindi ordinaryo. Fe, nanginginig ang kanyang boses. Si Khalid ang pinakamalamig na tao na kilala ko. Yung tipong kahit nasusunog ang makina ng eroplano, nakakapag-ayos pa rin siya ng sitwasyon habang umiinom ng kape. Ngunit ngayon, siya ay naguguluhan. Ito ay isang tunay na tanda na may malaking nangyayari. Maaari po ba kayong pumunta sa airport ngayon din? Ano ang nangyari? Hindi kaya terorismo? Hindi. Mas kakaiba pa sa iyon ang nangyayari. Huminto siya sandali. At pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. May partikular na grupo ng mga manlalakbay mula sa isang bansa ang nagbabago ng aming buong sistema ng airport. Para silang mga tao mula sa ibang dimensyon. Muntik ko nang mahulog ang tasa ng kape ko. Nagbabago ng sistema, mga tao mula sa ibang dimensyon. Ang Dubai International Airport ay ang pinakamalaking international hub sa mundo na pinaglilingkuran ang 90 milyong pasahero taon-taon. Ito ay tinatawag na puso ng Emirates. Ang pagbabago ng sistema sa lugar na ito dahil sa isang partikular na grupo ng mga manlalakbay ay hindi ka panipaniwala. Khalid, maaari mo ba akong bigyan ng mas detalyadong paliwanag? Mahirap ipaliwanag sa telepono. Kailangan mong makita ito ng sarili mong mga mata. Magkita tayo bukas ng madaling araw sa VIP lounge ng Terminal 3. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Binaba ko ang telepono at nakaupo ako ng tulala. Sa labas ng bintana ang Burj Khalifa ay ginintuan sa sikat ng araw, ngunit ang aking isip ay puno ng kalituhan. Bilang isang mamamahayag sa loob ng 15 taon, nag-cover na ako ng hindi mabilang na mga insidente. Mula sa mga iskandalo ng royal family hanggang sa mga malalaking proyekto sa pagpapaunlad. Ngunit ang panginginig sa boses ni Khalid ay kakaiba. Nang hapong iyon, hindi ako mapakali at nagpasya akong puntahan si Khalid. Hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad. Habang papunta sa airport sakay ng taxi, lalong lumaki ang aking pagkabahala. Ang driver ay pasulyap-sulyap sa akin sa rearview mirror. Mamahayag po kayo, tama? May nangyari ba sa airport? May kakaiba sa atmosphere mula pa kaninang umaga. Kakaiba ang atmosphere? Oo, may kakaiba, ngunit hindi ko alam kung ano. Iba't ibang hinuha ang lumilitaw at nawawala sa aking isip. Baka may nahuli na malaking sindikato ng droga o kaya ay may babala ng isang malaking aksidente. Ngunit kung ganoon, hindi niya ako tatawagan. Nang makita ko ang pasukan ng airport, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang aking 15 taong karanasan bilang mamamahayag ay sumisigaw. Ito ay hindi lang isang ordinaryong insidente. Mayroong isang bagay na napakalaki ang nangyayari. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko pa nauunawaan na ang masaksihan ko ay hindi lang isang balita, kundi ang simula ng isang revolusyon na magbabago sa industriya ng turismo sa mundo. Nang dumating ako sa VIP lounge ng Terminal 3, naghihintay na si Khalid. Ang kanyang karaniwang kampante na anyo ay wala. At ang kanyang mukha ay halatang pagod, ngunit may halo ng matinding pananabik. Fe, salamat talaga sa pagpunta. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Nanginginig ang kanyang kamay. Ano ba ang nangyari? Tumingin si Khalid sa paligid at bumulong. May isang napakakakaibang nangyayari sa aming airport. Ang mga manlalakbay mula sa isang bansa ay nagbabago ng aming sistema mismo. Paano ko ba ito sasabihin? Nagbabago ng sistema? Oo. At hindi lang iyon, nagbabago rin ang paraan ng pagtatrabaho ng aming mga empleyado. Sa una, inakala ko na aksidente lang, ngunit ngayon, sigurado na ako, hindi ito aksidente. Humilig ako sa upuan, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Ang pinakamalaking international hub sa mundo na pinaglilingkuran ang 90 milyong pasahero taon-taon ay nagbabago dahil sa mga manlalakbay mula sa isang bansa. Hindi ka panipaniwala, taga-alin po ba silang bansa? Ngumiti si Khalid ng may kahulugan. Malalaman mo, kapag nakita mo ng sarili mong mga mata, maaari ka bang bumalik bukas ng alas 5 ng umaga. Ang madaling araw ng Miyerkules at Biyernes ang oras kung kailan sila dumarating ng maramihan. Kuminang ang kanyang mga mata at ang pinakakakaiba ay ang kababalaghan na nagsisimula na sa loob ng eroplano. Malaking usapan niyon sa mga crew. Tumango ako at nagpasya na maghintay hanggang bukas. Habang pauwi, hindi umalis sa aking isip ang mga salita ni Khalid. Sino ba ang mga taong ito na nagbabago ng sistema ng pinakamalaking airport sa mundo? Kinabukasan ng alas 4:30 ng madaling araw, lumabas ako ng bahay habang kinukuskus ang aking mga mata.
Madilim at tahimik pa rin bago sumikat ang araw sa Dubai. Ngunit ang aking dibdib ay tumitibok habang papunta sa airport. Ano ba ang lihim na sinasabi ni Khalid? Pagdating ko sa Terminal 3, naghihintay na si Khalid na may dalang 2 kape. Naghihintay na po ako. Ngayong umaga, ang flight mula sa Maynila ay darating ng alas 10:00 mula sa Maynila, galing sa Pilipinas. Tumango si Khalid. Oh, at kapag dumating ang eroplanong iyon, ang airport na ito ay magiging ibang lugar. Lumipat kami sa control area kung saan makikita ang buong immigration floor. Sa likod ng malalaking salamin na bintana, makikita ang malawak na terminal. Ang pinakamalaking terminal sa mundo. Palagi akong humahanga sa laki nito. Tingnan mo doon, sabi ni Khalid habang itinuturo ang isang direksyon. Ilang mga gate ang sabay-sabay na nilalabasan ng mga pasahero. Mula London, New York, Bangkok, iba't ibang nasyonalidad ang nagkakahalo at nagkakalat. Ang mga taong naghihila ng bagahe, ang mga naliligaw at naghahanap isang tipikal na tanawin sa umaga ng isang international airport. Iyan ang karaniwang tanawin, magulo at walang kaayusan, di ba? Tiniyak ni Khalid. Darating ang flight mula Maynila sa loob ng 5 minuto. Makikita mo ng sarili mong mga mata kung paano magbabago ang lugar na ito. Naghintay ako ng may kaba. Ang 5 minuto ay tila 1 oras. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang anunsyo. Ang flight ng Emirates mula Maynila ay kararating lang. Dinilat ko ang aking mga mata at tinitigan ang gate. At sa sumunod na sandali, huminga ako ng malalim sa tanawin sa harap ko. Dose-dose ng tao ang lumabas mula sa gate, ngunit ang kanilang paggalaw ay ganap na naiiba. Kumikilos sila ng maayos, tila isang nilalang. Walang naghahanap, walang naliligaw. Gumagalaw ang lahat ng maayos, tila alam nila eksakto kung saan sila pupunta, parang agos ng tubig. Ano iyon? Napabulong ako ng hindi sinasadya. Linggo-linggo yan. Kahit ilang beses ko nang nakita, kakaiba pa rin, sabi ni Khalid, na may bahid pa rin ng pagkagulat sa kanyang boses. Mas nakakagulat pa ay ang mga smartphone sa kanilang kamay. Lahat sila ay nakatingin sa magkakaparehong screen. Nalaman ko sa huli na ito ay isang app na real-time na nagbabahagi ng lokasyon sa kanilang mga kasamahan. Ito ay tumpak at sistematiko, tila ginagabayan ng satellite navigation. Dahil sa kanila, nagbabago ang aming sistema ng airport, sabi ni Khalid ng may seryosong ekspresyon. At ngayon, Fe, may espesyal akong ipapakilala sa iyo. Isang flight attendant na sumakay sa eroplanong iyon. Mas magugulat ka kapag narinig mo ang kanyang kuwento. Sinundan ko siya habang naglalakad. Ang tanawin na nakita ko kanina ay hindi pa rin nawawala sa aking isip. Ang mga salita ni Khalid na nagsisimula na sa loob ng eroplano ay umiikot sa aking isip. Ano ba ang nangyayari sa loob ng eroplano? Dinala ako ni Khalid sa exclusive lounge ng mga cabin crew ng Emirates. Habang dumadaan kami sa security area at naglalakad sa mahabang pasilyo, inaalala ko pa rin ang tanawin kanina. Maayos na tila militar, ngunit mas natural kaysa militar. Hindi umalis sa aking isip ang kakaibang pakiramdam na iyon. Nang bumukas ang pinto ng lounge, isang babae ang tumayo at sumalubong sa amin. Hawak niya ang pulang sombrero, simbolo ng Emirates Airlines. Priya Desai. Nice to meet you. Isang babaeng may lahing Indian. Ang kanyang English ay may bahid ng Indian accent, ngunit malinaw at puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Si Priya ay isang chief purser na may 12 taong karanasan. Pangunahin siyang nakatalaga sa ruta ng Maynila. Ipinakilala siya ni Khalid. Ruta ng Maynila? Oo, at ang rutang ito ang nagpabago ng aking buhay, sabi ni Priya na nakangiti. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Umupo kami sa tabi ng bintana. Isang magandang tanawin ng runway ang nakikita mula roon. Humigop si Priya ng kape at nagsimulang magkuwento. Sa loob ng 12 taon bilang cabin crew, nakakita ako ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang bansa. Amerikano, Ingles, Chinese, Ruso. Bawat bansa ay may mga katangian, ngunit inakala ko na walang gaanong pagkakaiba. Huminto siya sandali, ngunit ang mga Pilipino ay ganap na naiiba. Nang una ko silang makita, talagang nagulat ako. Para silang mga taong galing sa hinaharap. Aling aspeto ang pinakakaiba? Nagsisimula ang pagkakaiba sa sandali pa lang ng pagsakay sa eroplano. Ang ibang pasahero ay naghahanap ng upuan o nag-iisip kung saan ilalagay ang kanilang bagahe. Nagbabara ang pasilyo at mahaba ang pila sa likod. Karaniwan,
30 minuto ang kailangan upang makasakay ang 150 pasahero. Ipinakita ni Priya ang kanyang daliri. Ngunit kapag ang grupo ng mga Pilipino ang sumakay, tapos na sa loob ng 15 minuto. Lahat sila ay alam eksakto ang kanilang upuan. Walang nagtatanong. Ang kanilang bagahe ay inilalagay ng perpekto sa overhead compartment tila Tetris. Walang ni isang milimetro ng nasasayang na espasyo. Talagang nakakagulat. Madalas din akong sumasakay sa eroplano, ngunit hindi lang isang beses o dalawa akong nahirapan sa bagahe. At pag upo nila, agad silang magkikabit ng seatbelt. Bago pa kami mag-anunsyo, ang kanilang mga smartphone ay naka-airplane mode na. Lalo pang naging seryoso ang ekspresyon ni Priya. Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay ang oras ng meal service. Hindi mo talaga ito paniniwalaan. Humilig ako. Kapag nagsimula ang meal service, itutulak namin ang cart sa pasilyo, di ba? Nagtatanong kami kung chicken o beef. Ikinilos ni Priya ang pagtulak ng cart. Ang mga pasahero mula sa ibang bansa ay maglalabas lang ng kanilang mesa kapag dumating na ang cart sa kanilang pila. Pagkatapos, sisimulan nilang maglabas ng kung ano-ano mula sa kanilang bag. Nag-iisip kung ano ang kakainin o kumokonsulta sa katabi. Umaabot ng 3 hanggang 5 minuto bawat pila. Huminto siya sandali at ngumiti. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Bago pa man magsimula ang meal service, nakalabas na ang kanilang mesa at naghihintay na sila. Bago magsimula ang service? Oo, parang isang ritual. Tahimik silang naghihintay. Walang anumang nasa mesa. Malinis at handa na silang hintayin ang cart. At kapag dumating kami, alam na nila kung ano ang kanilang kakainin. Bumulong si Priya. Nang una ko itong makita, kinilabutan ako. Agad mong malalaman ang mga taong nakalabas ang mesa at tahimik na nakaupo sila ang mga Pilipino. Nawalan ako ng imik. Ang mesa lang pala, malalaman na ang nasyonalidad. Malaking usapan ito sa mga crew. Ang paraan ng pagkilala sa mga Pilipino kung nakalabas ang mesa at tahimik na nakaupo bago magsimula ang meal service, 100% Pilipino sila. Humigop si Priya ng kape at nagpatuloy sa pagkuwento. Dahil dito, lubos na bumaba ang oras ng meal service. Karaniwan, 1 oras at kalahati ang kailangan para sa 150 pasahero, ngunit sa ruta ng Maynila, tapos na sa loob ng 40 minuto. 40 minuto? Oo, mas mababa sa kalahati. Dahil dito, nagkakaroon din kami ng oras at mas nakakapagbigay ng atensyon sa ibang serbisyo. Habang nagsusulat ako ng notes, humahanga ako. Ang isang maliit na aksyon ay maaaring magpabago ng buong serbisyo. Kaya sa aming mga crew, sikat na sikat ang ruta ng Maynila. Gusto rin ng mga veteranong senior crew na humawak sa rutang ito dahil maayos ang trabaho. Tumingin si Priya sa labas ng bintana at sinabi, "Kapag mga Pilipino ang aming pasahero, may natitira pa akong enerhiya pagkatapos ng trabaho." Totoo iyan. Habang nakikinig ako sa kanyang kwento, may isa pa akong gustong itanong. Paano kung ihahambing sa ibang bansa sa Asia, halimbawa sa mga taga-China? Nag-isip sandali si Priya at sumagot. Sinusubukan kamakailan ng mga taga-China na gayahin ang mga Pilipino. Dumami ang mga taong naglalabas ng mesa ng mas maaga at umuupo. Humalakhak siya. Ngunit madaling makita ang huwad sa loob ng 3 segundo. Paano? Ang tunay na Pilipino ay tahimik at nag-iisip sa paligid. Walang naglalabas ng mesa habang malakas na nagsasalita o nanonood ng smartphone ng malakas. Ngunit ang mga gumagaya ay ginagaya lang ang porma, hindi nila nauunawaan ang esensya. Tumagos sa aking dibdib ang mga salita ni Priya. Hindi porma, kundi esensya. Iyan ang naghihiwalay sa tunay at sa huwad. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Mukhang marami pa siyang kwento. Nagpatuloy ang kwento ni Priya. Umorder ako ng isa pang kape at hiniling sa kanya na magbigay ng mas detalyadong kwento. Priya, may espesyal bang insidente sa flight na maaari mong ibahagi? Kuminang ang mga mata ni Priya. Oo, marami. Saan ko ba sisimulan? Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay nagsalita. Isang beses, nasangkot kami sa isang napakalas na turbulence. Umalog ang eroplano na tila bumabagsak, nagsabog ang mga tasa at sumigaw ang mga pasahero. Kahit kami na mga crew ay natumba. Ikinilos ni Priya ang pag-alog ng eroplano. Sa panahong iyon, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. May isang grupo ng 20 Pilipino, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumigaw. Sa halip, pinapakalma nila ang mga dayuhang pasahero na nakaupo sa tabi nila. Pinapakalma?
Oo, sinasabi nila, "Don't worry, it will be over soon." Huwag kang mag-alala, matatapos din ito. Kahit ang mga nahihirapan sa English ay gumagamit ng gestures upang pakalmahin sila. Nang humupa ang turbulence, pinuntahan ko sila upang magpasalamat, ngunit sila pa ang nagtanong, "Mahirap po ba?" At nag-alala sa akin. Medyo nanginginig ang boses ni Priya. Noong panahong iyon, talagang naantig ako. Karaniwan, sa ganoong sitwasyon, nagagalit ang mga pasahero sa kami. Nagtatanong kung bakit hindi kami nagbabala o kailan ito matatapos. Ngunit ang mga Pilipino ay nag-alala pa sa amin. Tumango ako habang patuloy na nagsusulat. May isa pa akong katulad na karanasan. Isang medikal na emergency. Nag-alaala si Priya ng isa pang alaala. Sa gitna ng isang long-haul flight, isang pasahero ang biglang nahimatay. Hawak niya ang kanyang dibdib at nahihirapan. Nag-anunsyo kami sa loob ng eroplano. Naghahanap ng doktor o healthcare professional. May doktor ba sa mga pasahero? At may doktor ba? Oo. Isang Pilipinong doktor ang agad na tumakbo. Nakakagulat na ang doktor ay nasa first class. Isang pasahero sa first class sa isang long-haul flight ay pumunta sa economy upang alagaan ang pasyente sa loob ng mahigit 1 oras. Umiling si Priya. Sa totoo lang, bihira itong mangyari. Mayroon ding mga doktor sa ibang bansa, ngunit madalas, dahil sa mga legal na issue, marami ang hindi gustong tumulong. Ngunit ang Pilipinong doktor na iyon ay walang pag-aalinlangang pumunta. Ano ang resulta? Sa kabutihang palad, hindi naman malubha. Ngunit ang doktor na iyon ay nanatili sa tabi ng pasyente hanggang sa paglapag ng eroplano, hindi na siya bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos, umiiyak na nagpasalamat ang pamilya at ang isang salitang sinabi ng doktor na iyon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ginawa ko lang ang nararapat. Basta't ganoon lang ang kanyang sinabi. Huminto sandali si Priya. Siguro sariwa pa rin sa kanyang alaala ang panahong iyon. May isa pa akong nakakapukaw ng damdamin. May mga sanggol na umiiyak sa eroplano, di ba? Mahirap ang mahabang flight para sa mga sanggol. Ang mga pasahero mula sa ibang bansa ay karaniwang naiirita. Bumabuntong hininga o nagrereklamo sa amin. Iba ba ang mga Pilipino? Sa kabaligtaran, lumalapit sila sa nanay at sinasabihan, "Okay lang yan." May nagbibigay pa ng sarili nilang merienda sa sanggol. Ngumiti si Priya habang inaalala ang isang espesyal na alaala. Isang beses, may isang bagay na talagang nakakapukaw ng damdamin ang nangyari. Isang nanay ang nag-iisang sumakay kasama ang kanyang sanggol, ngunit ang sanggol ay patuloy na umiiyak at ang nanay ay pagod na pagod, malapit nang umiyak. Ano ang nangyari? Isang Pilipinang lola ang tahimik na tumayo at lumapit sa nanay. At nang walang anumang sinasabi, kinarga niya ang sanggol at nagsimulang umikot-ikot sa pasilyo, kinakanta ang isang Filipino lullaby. Bahagyang lumambot ang mga mata ni Priya. Sa loob ng 10 minuto, nakatulog ang sanggol. Ibinalik ng lola ang sanggol sa nanay at sinabihan niya na magpahinga ka sandali sa pamamagitan ng gestures. Ang batang nanay na iyon ay umiyak sa tuwa. Uminit ang aking dibdib. Ang ganitong kwento ay nangyayari sa loob ng eroplano. Kaya sa aming mga crew, ang mga Pilipinong pasahero ay tinatawag na angelic passengers o mga anghel na pasahero. Ang salitang iyon ay talagang nakakapukaw ng damdamin. Mayroon ding paraan upang makilala ang mga Pilipino sa mga table setting, di ba? Nagsimulang magbilang si Priya sa kanyang daliri. 1. Agad magkikabit ng seatbelt pagkasakay. 2. Perpekto ang pag-aayos ng bagahe, tila Tetris. 3. Ilalabas ang mesa bago ang meal service at tahimik na maghihintay. 4. Hindi kailanman magiging maingay. 5. Iipunin ang lahat ng basura sa isa. Ikinilos niya ang pagbukas ng 5 daliri. Kung 4 o higit pa ang natutugunan, 100% Pilipino sila. Hindi pa ako nagkakamali. Hindi ko napigilan ng tumawa. Para itong Filipino Identification Method. Nagbibiro kami na ang pinakamabilis na paraan upang makita ang Pilipino sa loob ng eroplano ay hanapin ang mga taong nakalabas ang mesa bago ang meal service. Nagdagdag pa si Priya ng isa. At ang paglilinis pagkatapos kumain ay talagang kahanga-hanga. Ang ibang pasahero ay iniiwan ang basura na kalat-kalat sa tray pagkatapos kumain. Ang mga tasa sa isang tabi, ang mga napkin sa iba, ang mga takip sa iba. Mahirap talaga para sa amin ang maglinis. Bumabuntong hininga siya, ngunit ang mga Pilipino ay iniipon ang lahat ng basura sa isa
at nililinis ang tray. Mayroon pa ngang naghihiwalay ng basura ayon sa uri ng lalagyan. Madali talaga para sa amin ang mangolekta. Kung ihahambing sa mga pasahero mula sa ibang bansa, walang paghahambing. Sa totoo lang, ang mga pasahero mula sa Russia ay napakaraming hinihingi. Nagdadala ka nito, nagdadala ka niyan. May isang beses na may umorder pa ng 5 bote ng vodka. Kung wala, nagagalit sila. Bumulong siya. Ang mga Chinese group ay madalas maingay. Malakas na nagsasalita, tumatawag. Minsan, umaalingasaw ang amoy ng instant noodles sa buong flight. Siyempre, hindi lahat, ngunit sa average. Kung gayon, sinusubukan ng mga Chinese na gayahin ang mga Pilipino, oo, naglalabas sila ng mesa ng mas maaga at sinusubukan silang manahimik. Ngunit madaling makita ang huwad sa loob ng 3 segundo dahil iba ang esensya. Priya, baka nag-aaral ka rin ng Filipino? Ngumiti siya ng may bahagyang tawa. Kaunti lang. Salamat po, magandang araw po, paalam po. Kaya ko namang sabihin iyan. Bakit? Talagang natutuwa ang mga Pilipinong pasahero. Kapag binabati ko sila sa Filipino, lumalaki ang kanilang mga mata at masaya sila. Kapag nakikita ko ang kanilang mga mukha, masaya rin ako. Nagpatuloy si Priya. Nagsimula na ring mag-aral ng Filipino ang ibang crew. Simpleng pagbati at salamat. Gagamitin daw nila kapag sa ruta ng Maynila. Alam mo ba na nagbago ang tanong namin sa mga pasahero mula sa Asia kamakailan? Kuminang ang mga mata ni Priya. Dati, kapag nakakakita kami ng pasahero mula sa Asia, una naming tinatanong, Chinese ka ba? Dahil sila ang pinakamaraming turista mula sa China. Ngunit sa totoo lang, hindi gaanong masaya ang mga natatanong ng ganoon, lalo na ang mga Pilipino o iba pang bansa. Ngunit ngayon, iba na. Excited kaming nagtatanong, "Oh, are you Filipino?" na may mukhang puno ng kuryosidad. Bakit nagbago? Kapag sumagot sila ng oo, Filipino ako, kampante kami. Magiging komportable ang flight na ito. At totoo naman, seryosong sinabi ni Priya. Hindi ko alam kung kailan eksakto nagsimula ito. Ngunit sigurado ako na ngayon, ang tanong na, "Are you Filipino?" ay parang isang papuri. Ikaw ba ay mula sa parehong bansa ng mga kahanga-hangang taong iyon? Iyon ang kahulugan nito. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na may malaking pagbabago ang nagaganap. Hindi lang ito pagkakaiba sa travel style. Isang kultura ang nagpapabago sa pananaw ng mga tao sa buong mundo. Priya, sabi ko, kailangan ko nang maghanda para sa susunod na flight ko. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Seryosong sinabi niya. Sa loob ng 12 taon bilang cabin crew, nakakita ako ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang mga Pilipino ang pinakamabait at pinakamapagmalasakit na tao. Sa tingin ko, hindi ito individual, kundi ang kultura mismo ang nagpapagana nito. Tumayo si Priya at inilahad ang kanyang kamay. Fe, pakisabi mo sa maraming tao ang kuwentong ito. Dapat malaman ng mundo kung paano kumikilos ang mga tao mula sa isang bansa sa himpapawid. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Oo, siguradong. Maraming salamat talaga. Pagkaalis ni Priya, nanatili ako sa upuan. Sa labas ng bintana, lumipad ang eroplano ng Emirates. Sa loob ng eroplanong iyon, sigurado akong may naglalabas ng mesa at tahimik na nakaupo. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Dumating si Khalid sa tabi ko. Kumusta? Talagang nagulat ako. Ang ganito pala ang nangyayari sa loob ng eroplano. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa check-in counter. Ito ay isa ring hindi kapani-paniwalang tanawin. Sinundan ko si Khalid papunta sa check-in counter area. Sa kabila ng maagang oras, mayroon ng mahabang pila sa harap ng counter. Yan ang karaniwang tanawin ng check-in, sabi ni Khalid, habang itinuturo ang pila kung saan ang isang pasahero ay nakikipag-usap sa staff ng counter sa loob ng mahigit 5 minuto. Naghahanap ng pasaporte, binabaliktad ang bag, at tila may inilalabas dahil sa overweight baggage. Ang average check-in time ay 5 hanggang 7 minuto bawat tao. Kapag may problema sa overweight, lumalampas pa sa 10 minuto. Ngunit tingnan mo doon, sabi niya habang itinuturo ang isang grupo ng mga Pilipino na nakapila. Humigit kumulang 30 sila, ngunit nakakagulat ang kanilang paraan ng paghihintay. Hawak na ng lahat ang kanilang pasaporte at ang kanilang bagahe ay perpektong nakaayos. Sige, sukatin natin ang oras,
sabi ni Khalid habang pinindot ang stopwatch. Ang unang tao ay lumapit sa counter. Ipinakita ang pasaporte, inilagay ang bagahe, at kinuha ang boarding pass. Ang lahat ng proseso ay naganap ng maayos, tila agos ng tubig. 1 minuto at 22 segundo. Pinindot ni Khalid ang stopwatch. Hindi umabot ng 2 minuto. Hindi ako makapaniwala. Bakit ang bilis? Lahat ay nakahanda. Pasaporte, visa, kopya ng tiket, lahat ng dokumento ay nakaayos na ng sunod-sunod. At tumpak na tinitimbang nila ang kanilang bagahe. Itinuro ni Khalid ang timbangan. Sa Emirates, hanggang 30 kg ang allowance sa economy. Halos lahat ng bagahe ng mga Pilipinong pasahero ay eksaktong 29 kg. Hindi pa ako nakakita ng nagbayad ng excess baggage fee. Tinitimbang nila sa bahay? Oo, sa una. Hindi rin kami makapaniwala. Isang beses, tinanong ko ang isang pasahero, bakit ang tumpak ninyo? Sumagot sila na mayroon daw silang timbangan para sa maleta sa bahay at palagi nilang tinitimbang bago maglakbay. Tumawa si Khalid nang walang kibo at halos hindi sila nagtatanong. Gate number, boarding time, ruta sa loob ng airport, alam na nila ang lahat bago pa man dumating. Mas tumpak pa sa amin. Paano nangyari iyon? Sinusuri daw nila ang official airport app ng real time. Isang beses, nang magbago ang gate, mas nauna pang napansin ng mga Pilipinong pasahero kaysa sa aming staff, bago pa lumabas sa aming sistema. Habang nagsusulat ako, hindi ko maiwasang mapabulong sa paghanga. Kaya, ang check-in ng mga Pilipinong grupo ay talagang mabilis. Para sa 30 tao, hindi aabot ng 20 minuto. Kung ibang bansa, aabot ng 1 oras. Bumabuntong hininga si Khalid. Sa una, inakala namin na nagkamali kami. Dahil napakabilis matapos, inakala naming may nakalimutan kaming proseso. Nag-double check pa kami. May isa pa akong nakakapukaw ng damdamin, sabi ni Khalid ng seryoso. Isang beses, nagkaroon ng system error at naantala ang check-in ng 2 oras. Ang mga pasahero mula sa ibang bansa ay nagkakagulo na, nagagalit, nagrereklamo, sumisigaw na tawagin ang manager. Huminto siya sandali, ngunit ang grupo ng mga Pilipino ay tahimik na naghintay. Sa halip, sinasabihan pa nila ang aming staff, mahirap po ba? Dahan-dahan lang po. Nanginginig ang boses ni Khalid. At nang maayos ang problema, lumapit sa kami ang isa at nagbigay ng maliit na bag. Pagbukas namin, mga Filipino sweets, sabi niya. Kainin po ninyo lahat ng staff. Uminit ang aking dibdib. Noong panahong iyon, talagang nagpapasalamat kami. Stress na kami, ngunit ang isang salitang iyon ay nakasagip sa amin. Tinitigan ako ni Khalid. Ito ang dahilan kung bakit kita tinawag. Dapat malaman ng mundo ang mga kuwentong ito, kung paano maglakbay ang mga tao mula sa isang bansa. Habang papalayo sa check-in counter, nag-isip ako. Sa eroplano man o sa airport, iisa ang kanilang pag-uugali. Hindi ito personal na ugali, kundi isang kultura. Khalid, nakita mo na ba ang kanilang travel plan? Ngumiti si Khalid nang may kahulugan. Sa totoo lang, may ipapakita akong isang bagay sa iyo. Isang nawawalang item na dumating sa akin. Sigurado akong magugulat ka. Dinala ako ni Khalid sa Lost and Found office ng airport. Ang mga maleta, payong, cellphone at iba pa ay nakahanay sa mga shelves. Ito ay isang bagay na nakalimutan ng isang grupo ng mga Pilipino. Ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa namin sila nakokontak. Kumuha si Khalid ng isang transparent na folder. Sa loob nito, may ilang E4 sheets. Sige, buksan mo. Nagulat din ako nang makita ko. Nang ipakita ko sa staff, lahat sila ay hindi makapaniwala. Nang buksan ko ang folder at kinuha ang papel, huminga ako ng malalim. Sa unang tingin, tila isang ordinaryong travel itinerary. Ngunit nang tiningnan ko ng mas mabuti, mas higit pa ito doon. Sa itaas ng E4 sheet, nakasulat ang Dubai Family Trip Master Plan. Ang mga detalyadong nilalaman sa ibaba ay talagang nakakagulat. Sa schedule table na nahahati sa 30-minutong interval, nakasulat ang oras ng pagdating at pag-alis sa bawat lugar, nakasulat sa minuto. Kahit ang oras ng paglalakbay ay nakalkula na. Binasa ko ang plano sa unang araw. 6 a.m. Breakfast sa hotel. 6 seman. Nolla alis sa hotel. 7:25 a.m. Pagdating sa Dubai Mall. Estimated travel time. 25 minutes by taxi. Approx. 30 dirham. 7:30 a.m. Pagpasok sa Dubai Mall.
Dumating bago magbukas. 8 a.m. Pagpasok sa aquarium, pre-booked, booking number XXX. 10 a.m. Tapos na sa aquarium. 10:15 a.m. Pagpunta sa Dubai Fountain Area, 7 minutong lakad. Sa ganitong paraan, lahat ng itinerary ay meticulously planned. Habang binabaling ko ang pahina, hindi ko maiwasang mapabulong. Ang galing. Mas nakakagulat pa ay ang mga espesyal na notes na nakasama sa bawat lugar. Hindi lang ito itinerary. Para itong detalyadong impormasyon na isinulat ng isang profesional na lokal na guide. Mga notes para sa Dubai Mall. Ang gintong area ay napakasikip. Kailangan ang pagbisita sa umaga. Iwasan ang food court sa tanghali. Inirerekomenda pagkatapos ng 11:30 a.m. o 2 p.m. Maraming palikuran sa basement 1 at 2. Maluwag sa tabi ng ice rink. Mga notes para sa Dubai Fountain. Mas maganda ang gabi kaysa sa araw. Pagkatapos ng unang palabas ng 6 p.m., may interval na 30 minuto. Ang paglubog ng araw sa pagitan ng 6 p.m. at 6:30 p.m. show ay perpekto para sa photography. Kumuha ng larawan mula sa gilid, hindi sa harap ng fountain, upang maisama ang Burj Khalifa. Mas detalyado pa ang notes para sa Burj Khalifa observation deck. Kailangan ang pre-booking. Ang pagbili sa lugar ay mahigit 50% mas mahal. Ang paglubog ng araw ang pinakasikat. Inirerekomenda ang booking linggo, bago. Kumpirmahin ang pagkakaiba ng 124th at 148th floor. Ang 148th floor ay may maraming review na nagsasabi na mababa ang satisfaction kumpara sa presyo. Inirerekomenda ang 124th floor. Saan nila nakuha ang impormasyong ito? Nagkibit balikat si Khalid. Hindi ko alam. Mas tumpak pa kaysa sa airport guidebook na ginagawa namin. Sa totoo lang, may mga impormasyon doon na hindi alam ng aming staff. Sa likod ng pahina, mayroon pang mas nakakagulat na nilalaman. Mga detalyadong notes tungkol sa kultura at kaugalian ng Dubai. Sa ilalim ng pamagat na upang maunawaan ang lokal na kultura, nakasulat ang mga sumusunod. Oras ng dasal. 5 beses sa isang araw, tumutunog ang azan. Sa oras na ito, nagsasara ang ilang tindahan sa loob ng 10-20,000 minuto. Pananamit. Malaya sa loob ng mall, ngunit iwasan ang sobrang paglantad. Kapag bumibisita sa moske, kailangan ang mahabang pantalon at mahabang manggas. Ang mga babae ay dapat maghanda ng bandana. Paalala sa panahon ng Ramadan. Bawal kumain at uminom sa pampublikong lugar sa araw. Maaring gumamit ng mga restaurant sa loob ng hotel. Kultura ng tip. Karaniwan, hindi kailangan. Sa taxi, sapat na ang sukli. 10 pong. Patuloy akong nagbabalik-balik sa mga pahina. Currency exchange rate, transport system, emergency contact numbers, lahat ay perpektong nakaayos. Sa seksyon ng kapaki-pakinabang na impormasyon, mayroon ding ganitong nilalaman. Dubai Metro, Red Line at Green Line. Mayroong female-only carriage. Bawal kumain at uminom. May multa. Taxi. Mula airport hanggang city center, humigit kumulang 50,070 dirham. Maari ring gumamit ng Uber o Careem app. Kung solo, inirerekomenda ang upuan sa likod, sa kanan. Ito ay parang isang operational plan ng isang intelligence agency. Iyan din ang naisip ko. Sa totoo lang, sabi ni Khalid na nakangiti. Ngunit ang pinaka-nakapukaw ng aking damdamin ay ang mga seksyon na pinangalanang Plan B, C, D. Plan B, kung nabigo ang booking sa Burj Khalifa Observation Deck o masama ang panahon. Bilang alternatibo, Dubai Frame, 150m taas na frame na may observation deck. Maikli rin ang waiting time. Plan C, kung kinansela ang desert tour. Bilang alternatibo, pahabain ang pananatili sa Dubai Aquarium o bisitahin ang Dubai Miracle Garden. Plan D, kung may heat warning, ay minimize ang outdoor activities at pahabain ang shopping time sa Dubai Mall. Isaalang-alang din ang pagbisita sa indoor ski resort, Ski Dubai. Mayroon pang Plan E. Kung nagkasakit ang bata, contact number ng pinakamalapit na ospital, contact number ng travel insurance, emergency contact number ng Filipino Embassy. Lahat ng posibleng sitwasyon ay nakahanda. Wala pa akong nakitang ganitong paghahanda. Oo, nagtatrabaho ako sa airport na ito sa loob ng 11 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon, sabi ni Khalid habang itinuturo ang mga bag na naglalaman ng ibang nawawalang item. Iyan ay nawawalang item ng isang Russian tourist.
Sa loob, isang papel lang na may nakasulat na pangalan ng hotel at Dubai Mall. Ito naman ay sa isang pamilyang British. Sa ibang bag, may sirang mapa at tourist brochure. Naiintindihan mo na ba ang pagkakaiba? Ngumiti si Khalid ng may kahulugan. Binalikan ko ang planong Pilipino. Sa huling pahina, may listahan ng mga pasalubong para sa pamilya, para kay nanay, high-end dates, gift set na may 2 uri, para kay tatay, Arabian coffee set, para sa kapatid, camel stuffed toy, para sa mga kaibigan, Dubai chocolates. Sa ilalim ng listahan ng pasalubong, mayroon pang maliit na note. Tips sa pagbili ng pasalubong. Sa Gold Souk, laging makipagtawaran. Ang unang presyo ay higit sa doble ng aktwal na presyo. Magiging matagumpay kung makikipagtawaran ng nakangiti. At sa pinakababang bahagi ng papel, nakita ko pa ang isang note, mga dapat sundin habang naglalakbay, igalang ang lokal na kultura, huwag magsalita ng malakas. Mag-ingat sa iba kapag kumukuha ng larawan. Sumunod sa pila, huwag magtapon ng basura. Batiin muna ang mga lokal. Nakasulat din ang mga pagbati sa Arabic kasama ang pagbigkas. Hello, assalamu alaikum. Thank you, shukran. You're welcome, Afwan. How much? Become. Okay, tamam. Nang makita ko ang note na ito, napahinto ako. Ang kanilang perpektong plano ay hindi lang para sa kahusayan. Sa likod nito ay may malalim na paggalang at pag-aalala para sa ibang kultura. Khalid, may contact number ba ng mga taong ito? Sayang, ibinalik ko na ang planong ito, sabi ni Khalid, na may malalim na pagsisisi. Gusto ko rin sanang makilala ang taong ito. Paano niya kaya ginawa ang ganitong plano? Siguro ilang buwan din silang naghanda. Maaari ko ba itong kopyahin? Oo, syempre. Nagkopya ko rin ng isa. Plano kong gawing training material para sa staff. Training material? Oo. Kung ang mga manlalakbay ay naghahanda ng ganito, kailangan din naming iakma ang aming serbisyo sa antas na iyan. Ipinakita nila sa amin ang isang bagong pamantayan. Tumagos sa aking dibdib ang mga salita ni Khalid. Isipin mo, kung ang mga manlalakbay ay nagsisikap ng ganito upang matuto at igalang ang lokal na kultura, ano ang dapat naming gawin? Kailangan naming magbigay ng mas mahusay na serbisyo. Habang inilalagay ko ang plano, naisip ko, kapag namimili rin sila, ganyan din ba? Tumawa si Khalid at sumagot. Pinakamainam kung tatanungin mo mismo ang manager ng Dubai Mall. Ang nangyayari doon ay talagang nakakagulat. Dubai Mall, ang pinakamalaking shopping mall sa mundo. Sa tulong ni Khalid, nakilala ko ang manager ng isang high-end brand. Si Natalia Sidorova, isang babaeng Ruso na may blonde na buhok at matatalas na mata. Isang veterano na naging manager sa Dubai Mall sa loob ng 10 taon tungkol sa mga Pilipinong customer? Oo, napakarami kong gustong sabihin, sabi ni Natalia habang iginagabay ako sa likod ng tindahan. Nakakita na ako ng iba't ibang customer mula sa Russia, China, India, Saudi Arabia, ngunit ang mga Pilipinong customer ay nasa ibang antas. Paano sila naiiba? Una, bago pa sila pumasok sa tindahan, tapos na ang lahat ng kanilang paghahanda, paliwanag ni Natalia. Ang karaniwang customer ay titingnan ang mga produkto, magtatanong ng presyo, mag-iisip, aalis, at babalik ulit. Umaabot ng ilang oras. Ang mga Pilipinong customer ay ganap na naiiba. Pagpasok nila sa tindahan, dumidiretso sila sa kinaroroonan ng produktong gusto nila. Alam nila eksakto ang modelo, kulay, at sukat. Mayroon ba kayong Chanel Classic Flap, medium size, itim, caviar skin, gold chain? Ganyan sila. Tumawa si Natalia. Sa una, nagulat ako. Mas alam pa ng customer ang produkto kaysa sa akin. Isang beses, itinuro pa nila sa akin ang petsa ng pagdating ng bagong stock. Paano nila nalaman iyon? Sinusuri daw nila ang lahat sa bahay. Sinusuri ang impormasyon ng produkto online, kinukumpara ang presyo, kinakalkula ang currency exchange rate. Kinukumpara nila ang presyo sa Dubai at Pilipinas. Lahat ay kinukumpara. Ipinakita ni Natalia sa akin ang isang note. Ito raw ay nakalimutan ng isang Pilipinong customer. Nakasulat doon ang mga presyo ng produkto sa iba't ibang taon. Presyo sa Dubai, presyo sa Pilipinas, ang pagkakaiba, at maging ang refund rate ng tax lahat ay nakakalkula na. Ito ay level ng eksperto. Humanga si Natalia. Dahil dito, natuto rin kami. Ang mga produktong madalas hinahanap ng mga Pilipinong customer
ay binibigyan namin ng sapat na stock. Nag-hire din kami ng staff na marunong mag-Filipino. Filipino-speaking staff? Oo. At halos zero ang return rate. 0%? Oo. Ang ibang customer ay madalas bumibili ng pabigla-bigla at nagbabalik. Ngunit ang mga Pilipinong customer ay planado ang pagbili kaya wala silang ibinabalik. Bumulong si Natalia. Sa totoo lang, sa una, medyo natatakot ako. Ngunit ngayon mas madali na. Hindi na kailangan ipaliwanag. Kamakailan, ginagawa rin daw nila ang kakaibang paraan ng pagbili na tinatawag na live commerce, diba? Kumislap ang mukha ni Natalia. Oo, sa tindahan, ginagamit nila ang kanilang smartphone para mag-live stream. Nagbibigay ng komento ang mga manonood ng real-time at hinihikayat ang pagbili. Malugod naming tinatanggap iyon dahil libreng promotion para sa amin. Nagdagdag pa si Natalia sa huli, binago ng mga Pilipinong customer ang aming tindahan. Upang salubungin ang mas handa na customer, mas naging handa rin kami. Isang pagbabago tungo sa kabutihan. Paglabas ko ng Dubai Mall, nag-isip ako, ang pagbabago na nagsimula sa airport ay kumalat na sa shopping mall. Ito ay hindi individual, kundi isang kultura ang lumikha ng malakas na puwersa. Kinabukasan, nasa isang cafe ako sa Dubai Marina. Doon, mayroon akong appointment upang makipagkita sa mga Pilipinong residente sa Dubai. Magandang araw po, Sara Santos po, sabi ng isang babaeng nasa kalagitnaan ng 30s. Nagpapatakbo daw siya ng trading company sa Dubai. 7 taon na raw siya sa Dubai. Sa una, narito ako bilang isang expat, ngunit nagustuhan ko talaga, sabi ni Sara. Sa loob ng 7 taon, malaki ang ipinagbago ng Dubai, lalo na ang pananaw sa mga Pilipino. Paano nagbago? Dati, kapag pumupunta ako sa Europa, madalas akong tanungin, Chinese ka ba? Sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ko doon. Ngunit kamakailan, iba na. Lahat sila ay nakangiti, na may mukhang kuryoso, at nagtatanong, Filipino ka ba? Na may mukhang excited. Totoo? Oo. Kapag sumagot ako na Filipino ako, kumikinang ang kanilang mga mata at masaya sila. Nagiging masigla ang usapan tungkol sa K-pop. Anong drama ang napanood mo? Ganoon din sa Dubai. 7 taon na ang nakalipas, marami ang hindi nakakakilala sa Pilipinas, ngunit ngayon ganap na naiiba. Kumusta? May isa pang lalaki ang lumapit. Ako po si Kevin Reyes. Isa po akong travel vlogger. Nagwa-workation po ako ngayon. Workation? Nagtatrabaho habang naglalakbay. Dahil may 5 oras na time difference sa pagitan ng Dubai at Pilipinas, sa umaga, nakikipagtulungan ako sa aking team sa Pilipinas at sa hapon, tinatamasa ko ang sightseeing. Maraming Pilipino ang nakabukas ang laptop at nagtatrabaho sa mga cafe dito. Kakaiba ito para sa mga lokal, ngunit ito ang aming paraan. Sabi niya, lagi kong sinasabi sa mga viewers ng channel ko, kung paano tayo kumilos sa ibang bansa ang bumubuo sa imahe ng Pilipinas. Ang bawat maliit na aksyon ang lumikha ng, Are you Filipino? Na tanong na nakakatuwa. Dati, nakakainis ang, Are you Chinese? Ngunit ngayon, ipinagmamalaki ang, Are you Filipino? Ang pagbabagong iyan ay nilikha ng bawat isa sa atin. Ako po si Mark Santos mula sa Data Analysis Team. Ipinakilala ni Khalid ang isang Pilipinong lalaki. Ipakikita ko sa iyo ang isang nakaka-interes na data. Sa monitor, ipinakita ang paggalaw ng mga tao sa loob ng airport. Ito ang daloy ng karaniwang pasahero. Ang average distance mula check-in hanggang gate ay 2.8 kilometers. Paulit-ulit silang bumabalik-balik sa parehong lugar. At ito naman ang daloy ng mga pasahero mula sa Pilipinas, average na 1.4 kilometers. Eksaktong kalahati. Sa parehong airport, ngunit ganap na naiiba ang daloy. Bakit may ganitong pagkakaiba? Sinusuri nila ang layout ng airport ng maaga. Kinakalkula nila ang pinakamainam na ruta at gumagalaw ayon doon. Ang oras ng pagdaan sa security check, ang karaniwang pasahero ay average na 22 minuto. Ang mga Pilipinong pasahero ay average na 8 minuto. 3 beses ang pagkakaiba? Oo. Ang mga likidong item ay nasa hiwalay na bag. Ang laptop ay madaling ilabas. Ang sinturon at sapatos ay madaling hubarin. Lahat ay planado. Medyo nahihiya niyang sinabi, sa totoo lang, ako ay Pilipino. Sinasabi rin na kami ay metikuloso, ngunit sila ay nasa ibang dimensyon. Sa una, naiinggit ako. Paano nila nagagawa iyon? Ngunit ngayon, hinahangaan ko sila.
at sinusubukan kong matuto, at ito ang pinakakagulat-gulat na data. Sinuri namin ang daloy ng mga Pilipinong pasahero at binago namin ang ilan sa mga facility layout ng airport. Paano? Binago namin ang posisyon ng mga signages at inayos ulit ang waiting areas. Bilang resulta, ang travel efficiency ng lahat ng pasahero ay bumuti ng 18%. Ang pagbabago na ginawa para sa mga Pilipinong pasahero ay naging para sa lahat ng pasahero, di ba? Tama iyan. Ang aksyon ng isang grupo ay nagpabuti sa buong sistema. Paglabas namin ng meeting room, tumitibok ang aking dibdib. Ang kwentong ito ay maaari kong ibahagi sa mundo. Nang gabing iyon, nagsimula akong magsulat ng artikulo. Napagdesisyunan ko na ang pamagat. Ang tahimik na revolusyon na nagpapabago sa Dubai. Habang nagtatype ako sa keyboard, naisip ko, kung hindi ko natanggap ang tawag ni Khalid ilang araw na ang nakalipas, hindi ko kailanman malalaman ang kahanga-hangang kuwentong ito. Ang paglalabas ng mesa ng mas maaga. Ang pagtimbang ng bagahe ng maaga. Ang tahimik na paghihintay sa pila. Ang pagpapatong-patong ng mga maliliit na bagay na iyan ang nagpapabago sa mundo. At ngayon, ipinapahayag ko ang kuwentong iyan sa mundo. Sa labas ng bintana, nagliliyab ang bukang liwayway ng Dubai. Ang kuwentong ito ay nagsisimula pa lang. Ang tahimik na revolusyon ay patuloy pa rin. Ito ang kuwento ng tahimik na revolusyon na nagpabago sa Dubai. Ano sa tingin mo? Ang paglalabas ng mesa ng mas maaga, ang pagtimbang ng bagahe, ang pag-aaral ng lokal na pagbati. Ang bawat maliit na pag-aalala ang nagpabago sa pananaw ng mga tao sa buong mundo. Mula Chinese ka ba? Hanggang Filipino ka ba? Oo. Ang pagbabagong iyan ay nilikha ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating maliliit na aksyon. Kapag naglalakbay ka sa ibang bansa, alalahanin mo rin na ang bawat maliit na aksyon natin ang bumubuo sa imahe ng Pilipinas. Upang ipaalam sa mundo ang dangal ng Pilipinas, ibahagi ang video na ito. Upang kumalat pa ang ating tahimik na revolusyon sa mas maraming lugar.